Guys, ang sama ng weather ngayon, umuulan. My God, it's already 5:46. So, patapos na yung work ko. And, ang plano ko pa naman today is pumunta ng pumunta ng pumunta ng ano ba ko matapos? Sikihor. Eh kaso ang lakas naman ng ulan. So, tingnan natin kung matutuloy ako sa Sikihor today. Kasi kung ganito pa rin yung weather, baka mag-spend na lang ako dito and mag-stay na lang ako dito sa room. Kasi wala naman akong gagawin. Ayan. So, I heard pumasok na ata yung bagyo. Kaya ganito na yung weather ngayon. So, today wala pa akong wala pang accommodation kasi hindi pa ako nag-extend dito sa Antwerp. Kasi nga ang plano is pumunta nga ng Sikihor. Eh, paano ka naman pupunta kung ganitong ang weather? Pero maaga pa naman, pa lang 5:54. So, tingnan natin kung magiging maganda yung panahon later kasi kagabi pa umuulan dito. Buti nga kahapon, nakagala pa ako. Ay, nako. Buti kahapon nakapag-gala-gala na ako sa Valencia kasi kung ngayon yung umulan, kung ngayon ko pa yung ginawa, di hindi na tayo nakaalis kasi maulan. So ngayon, ang plano ko sana sa Sikihor na ako today, and then may nakita kasi ako dong accommodation na parang parang siya, perfect siya for digital nomad kasi merong co-working space ganyan, tapos Starlink yung wifi nila, and then meron din silang parang solar yung nila, yung electricity nila, so hindi dependent dun sa electricity nung province. And also beachfront din siya. So yun, naplano parang since nalibot ko na rin naman ng Sikihor, parang ayoko na, parang hindi na ako gagala pa, parang na lang ako, chill na lang ako dun sa beachfront. Pwede maligo sa dagat every morning, ganyan. And then siguro Saturday kasi parang yun na yung last full day ko doon sa Sikihor, so pwede ako mag-rent ng motor and gumala-gala. And then Sunday pwede na ako bumalik ng Dumaguete kasi nga flight ko na ng Monday morning. Pero parang mag-iiba yung plano kasi nga masama ang weather dito sa Dumaguete. So yun, na lang natin kung magiging maganda yung weather later. So yun yung sign ko kapag gumanda yung kapag gumanda yung weather kahit na mga 10 o'clock na umaga, pupunta tayong Sikihor. Pero kapag 10 o'clock pa and andito pa rin tong ulan na to, mag-extend tayo dito. Yun na lang magiging buhay natin. Naku Lord, sana maging maaraw para kasi tinan mo yung ulap, ang dilim.
Makulimlim. Okay, sige, yun na lang. Guys, ayan, medyo hindi na siya umuulan ngayon. So, nag-book na tayo ng Maxim papuntang port ng Dumaguete para makapunta na tayo ng Siquijor. So, sana hindi na umulan. Hintay ko lang yung motor. Thank you. Balik na lang ako ng Sunday. Okay, sige. So, nandiyan na ata. Dumating na yung motor. Let's go. Tignan natin asan na si Kuya. Motor driver. Siya ba yun? Ikaw ba yung Maxim? Maxim? Okay pala. Nakarating na tayo dito sa may Dumaguete Port, sa may ticketing area nila. So, hanap tayo Dumaguete 5 feet. Sana pa si Pihorpi. Dumaguete to Siquijor. Na 11 AM sila. Rasa na yung nagalitan? Ha? Siquijor. Teka, tingnan natin kung alin yung pinakamura na ticket. Ito yung pinakamura na ticket papuntang Siquijor according to ChatGPT. Pero tingnan natin kung ano ang schedule ng Dumaguete to Siquijor. 12 ata. Nakalagay 12. Ayan. Tingnan natin. Meron na tayong ticket sa Montenegro, which is 273. Tapos 12 noon yung schedule ng ferry. So, 10:51 na. Saan po yung pasok doon na? Dito na? Dito pala pasok. Dire-diretso na pala tayo dito. So, mga isang oras yung antayin natin para sa ating boarding. So, hindi naman po yung first time ko dito, pero hindi ko na siya matandaan. So, this time ito-document natin para wala nang kalimutan. Ayan. So, sabi dito, passengers this way. At natatandaan ko na kasi dati dito ako bumili ng tickets, parang dito, if I remember it correctly. Tapos parang dito tayo sa kabila pumasok, not sure. Pero tayo sabi ni Kuya, punta daw sa Terminal 2 doon. Yeah, natatandaan ko itong ano, pero parang nag-iba na yung process nila kasi parang dati doon ako dumaan. Tapos parang may binayaran pa ako doon. Ewan ko, baka ibang shipping line, hindi ko maintindihan. Basta ganun yan. Ganun yan. So, punta tayo sa Terminal 2 daw. Hindi na lang natin sinabi ni Kuya. At doon tayo mag-atay. Hindi pa ako nag-breakfast. So, baka pagdating na lang natin ng Siquijor. Kasi ang Siquijor ay 2 hours. More or less 2 hours. Ferry ride. And it's 10:53 now. So kung 12 siguro mga 2 or before pinandi na tayo. So ito na yung Terminal 2. So ayun o. Na magbabayad tayo ng mga Terminal 3, Terminal 3 ganun. So kaya na lang natin. Kasi ng security, nagbayad lang tayo ng 15 pesos sa terminal fee. So dito na tayo mag-aantay mga 1
hour. So, but wait, not sure kung pwede na tayo pumasok. Feeling ko yun yung barko. But not sure if we are allowed to enter now. Kasi 12. So baka pwede na pumasok. Wait. Ewan ko, tanong natin. Pa daw boarding, so magantay muna tayo. Pero feeling ko yun yung barko. Nasira yung camera nung cellphone ko. Hindi na siya makazoom. Pag sino mo siya, lumalabo. So, hanggang ganito lang na. Ay, nag-auto-zoom pala siya, guys. May sarili siyang buhay. Silvanas. So, bili tayo kasi masarap yan eh. Bumili lang tayo ng dalawa kasi tikman natin habang hintayin natin ang ating boarding. Ulit dalawa, ang sarap kasi. Gusto ko nga sana bumili ng isang kaso matutunan ko kasi ito pag hindi nilagay sa ref. Pero ang sarap nito, nakaka-addict yung ayan, magpapapasok na sila. Dito sa barko, magsulat pa kayo pa. Ayan, so magpapa-boarding na tayo. So, papasok na tayo sa ating, oh my god, feeling ko guys magiging maulan. So sana ay hindi maging ganun ng kondisyon at sana ay hindi maging maulan sa siguro para ma-enjoy natin siya. Yun lang gusto ko mangyari. So pasok tayo dito sa ito yung pinakamura nila na shipping line pa Sikihor. So let's go. Diretso daw. Natin na mag-sign. Guys, nakakahilo, gumigewa. Para kung lasing. Saan tayo? Sa pinakataas na lang. Guys, parang feeling ko mahilo ako sa biyahe. Kasi gumigewang siya. Hindi siya yung kalmadong ganito ba talaga? Parang first time ko nakasakay sa mga sa ganitong klaseng nasusukan na ako. Sige, dito na lang tayo. Baka dito na lang sa gilid. Okay. Lapit na tayo sa sige. Guys, finally nandito na tayo sa Sikihor. Anong oras na ba? 2:23 na. So 2 hours yung biyahe. So
Naghahatid sa atin doon sa may ano. So, stay. Alam mo na saan kung saan yung kuya, di ba? Alam mo kung saan na? Kung saan? Blue House. Yes. Alam mo na. Okay, let's go na. Nakarating na tayo dito sa ating hostel. So, naku, maabo na guys. Buti na lang sakto na lang at nakandito na tayo. So, asan dito ang Blue House Packers? Ito na ata. Hello ate. Ako yung ka-message mo kung ito ba yun. Yes. Welcome po. Okay. Halasit po. Okay. Plus, okay po yung Ito yung bed natin. Dito tayo sa upper deck. Wala kasi available na lower deck eh. And then, ito ang kanilang kitchen. So, dito tayo mag-work. Pero, dito tayo mag-work later. Kasi ito yung kanilang beach front. Kaso, malakas ang hangin. Malakas ang hangin, guys. Sinundan tayo ng bagyo. Ayan. Pero at least, pwede tayo mag-relax dito. Wait lang. Kukunin ko yung chinelas ko kasi hindi tayo pwede pumasok na naka-chinelas. So yun, isa simple ano lang naman. Mag-yosi mo na tayo. Kanilang beach front. Parang low tide eh. Mababa yung tubig. So yan. So actually yung ano nila dito, yung price nung ano nila is 650 per night. Actually sa city or marami ka makikita from hostel less than 500 or 400. Actually pwede ka na ako ng private room eh sa 650. Yun nga lang kasi medyo mapapag ngayon. So baka mamaya magkaroon ng power outage or may nagkaano para sa illegal outage. Ayan. Okay, so maghahanap lang tayo na mura makakain kasi nagutom ako. Let's see kung saan tayo pwede kumain. Ito may karindera kasi wala naman silang food. Ito meron tayo nakita parang medyo local na resto, pero not sure what resto this. Hindi ako nag-rent ng motor kasi mama tayo pupuntahan kasi mag-work lang naman tayo Thursday and Friday. Siguro Saturday pwede pa. So, may mga menu nila. Maganda dito. Kaso parang more restaurant sila. Maglakad-lakad ba tayo dun? Baka meron naman tayo makita ang ano man. Ito meron tayo nakitang shawarma. Like, baka ito pwede natin kain natin. Like, mag-dinner pa naman tayo later. May grocery shop din pala sila dito. Guys, na lang natin na kainin yung shawarma. Tambay tayo dito sa may dagat.
sa my kitchen mag-work. Guys, so ngayon is Friday morning. Kagabi sobrang non-stop yung ulan. Pero ngayon parang medyo makulimlim pa rin pero hindi na siya makulan. Pero malakas pa rin ang hangin. So, anong oras na ba? 10:48. Siguro natulog lang tayo ng mga 3 oras. Pero ngayon, bala ko bumili ng food kasi parang magluluto na lang or tingnan natin kung meron tayong mabibili na kung ano. Otherwise, na lang tayo. Yun, nandito lang ako nagkakape. Medyo maaraw na guys. Isip ko baka gusto ko sana maligo sa dagat kaso para masyadong mababa yung dagat dito eh. Kailangan pa pumunta sa malayo para mahal. Pero masarap mag-chill dito sa labas ng ano nila. So inisip ko pa kung bibili ako ng food para lutuin or bibili na tayo ng food na luto. Not sure. Pero bukas, kung maganda yung weather, mag-rent ako ng motorbike. Bukas ako gagal, Saturday. And then Sunday, balik na tayo na Dumaguete para sa flight natin na Monday. So ngayon, chill day lang. Wala tayong masyadong gagawin. So pagkatapos ko magkape dito, siguro lalabas ako para to see kung may mabibili ako sa may grocery nila para sa food natin later. Kasi kung titignan mo yung ulap, makulimlim pa rin din sa banda doon. And yeah, mandilim pa rin yung langit. So baka feeling ko mamayang gabi malakas pa rin yung ulan. So kailangan na natin mag-store ng food para in case hindi tayo makalabas, may food na tayo. Okay. So lalabas na tayo. Kaya ang natin lumabas bago pa grumabi ang weather. Kasi as you can see, basa pa yung kalsada kasi nga meron sila mga pakakinda nila dito, mga veggies. Ay, pwede pala tayo bumili dito ng pansit. Sige, dito na tayo bumili. So magluluto tayo ng pansit para today and later. So ayan, magluluto na lang tayo, hindi na tayo bibili. So 220 lahat yung mabili natin. So hanggang mamaya na to. So puro pansit yung kakain natin. Kasi ito yung madaling lutuin. Tsaka pwede may mga veggies. Dabaj. Para healthy naman yung kainin natin. Ito yung niluto ko, yung pansit. Noodles. Tapos nagsatay na ako ng mga veggies. So imimix lang natin siya dito sa noodles. Kapag natuyo na yung kanyang water. Ganyan. Wala na tayong protein. Walang kabilan ng meat eh. Yung niluto ko. Ang dami pala. Paano ko siya ubusin? So yun yung lutuin ng ating may brunch. Simple dish. Look at the weather now. Sobrang sunny na yan. At look, meron parang, ano ba tawag sa ganyan? Parasailing. Nagpa-parasailing. Makita yung ano niya. Asa na siya? Ayun. Nagpa-parasailing siya. Pero ang ganda na ng weather. So I have a feeling na tomorrow magiging maaraw na. So I'm just drinking my tea here. Kagigising ko nga lang eh. So baka maglakad-lakad tayo later. Video sa akin eh. Guys, may namit tayo. Ano nga pangalan mo?
Jerry Russell. Si Jerk Russell. So si Jerk Russell, anong position mo dito? Ano siya na- Anti-scammer. Anti-scammer. Siya yung nagmo-monitor ng mga scammer, tama ba? Tama yan. Ano Kahit ba? i-post mo yan. Ano bang mga scam dito sa City Hall? Na alam mo? Yung mga trust no one, dapat hindi lahat ng pupuntan nyo na lugar is sasamahan nyo agad. Yung Kasi- mga delivery or anything na pwede i-produce sa inyo. Kasi minsan daw, i-allocate ka pa pupunta, dadaling ka sa mga, na mga discount nila para pagpirado. dadaling ka sa isang lugar, tapos i-overprice na. Tapos, saan ba nila dinadala yung Kahit saan, basta matrip ka nilang kaya ka nila dalhin sa isang lugar, okay? Okay. Here and secure. Tapos, Luwas backpackers, huwag kayo maniniwala sa lahat ng mga mangyayari dito. Maganda na lugar, pero yung mga tao, hindi lahat masasamahan. Okay? yes, kaya maingat po kayo sa Ingat. Okay. Si Jake Russell ay isa palang secret agent. Ano bang ginagawa ng secret agent? Nagbabantay na para sa mga karapatuan ng pwede. Yung mga kriminalidad dito sa Sikihor. Sa Sikihor lang ba? Hindi, buong Pilipinas. Buong Pilipinas? Susundan yung mga kriminal na yan. Oh my God. Yung mga matay tao, Oh my God. mga fraud detection unit, and scammers. Agad. Ako baka isipin mo scammer ako Hindi. Nakausap lang kita ngayon. Nakausap lang kita. Sinasabihan lang Baka kita. naman nakainom ka lang, Jake Nakainom lang ako, pero alam ko ginagawa ko ngayon. Naku, baka mamaya kung ano-ano ang mga sinasabi mo, hindi naman pala totoo. Sigurado ka ba dyan? Nakainom ko, pero puturo ko yung sarili ko. Eh paano pag may nakalala ka na scammer, ano ang unang ginagawa mo? At syempre, sumbong natin. Sumbong mo agad? Sumbong mo agad. Akala ko kung pusasan mo na. Hindi agad. Pa? Sumbong natin. Asa yun lang ang agent, tapos susumbong mo na sa pinauulat. Trip na tayo ngayon. Lazy Lizard Traveler. Kasi may nakita ko sa Agoda na mura, parang 283 something. Sabi ko, mura. Ay, hindi. 300 plus, ganyan. So, sabi ko, kung bukas, hindi ko na kailangan ng internet or kung ano man. Pwede ako lumipat sa mas mura, tama. Eh, since walking distance lang. So, we can check it out. Kung maganda lipat dun sa ano. So, tingnan natin. Sabi 5 minutes from here eh. Oh, Lazy Lizard. Lazy Lizard. Ito, tingnan natin tanong natin kung magkano per night nila. Ayo. Tingnan natin, mag-inquire lang tayo. Pakita niya ate kung saan yung room nila. Sa dorm type. Ito. Yan pala eh. Simple lang. Oh. Fan room. Lahat yan occupied na? Hindi sa baba. Vacant na pa. Sa taas, upper deck na lang. Okay. Sige, baka iniisipan ko pa kung lilipat ako eh. When can I stay? Sa Blue House. Hablo ako sa baba. Yes. Eh, inisip ko kasi nag-stay ako dun kasi maganda yung signal nila. Tingnan ko lang kasi walking distance lang naman siya from dun sa place natin. Okay naman, fan room. Tapos ang rate niya sa Agoda is nasa 300. So ano siya, 200 less dun sa kasi dun sa pinagsistayan natin kasi maganda yung signal and meron silang solar kaya yung pinili natin. Pero we only have one more night tomorrow to spend. So pwede na tayo kahit saan kasi hindi naman tayo mag-work. So yun. And mag-rent ako ng motorbike tomorrow. So, uy, nakalimutan ko. Anyway, siguro pwede ko naman iwan yung gamit ko tomorrow if ever mag-check out ako maaga. Ayan.
So, magdi-dinner na tayo. 6:24 na. So, ito pa rin yung pakain ko. Yung niluto ko lang yung mga tira na noodles. So, yeah, maganda na yung weather ngayon. Mahangin pa rin pero it's not raining anymore. Dito ang init dito kapag gabi na. Masarap tumambay kasi malakas ang hangin. So, tamang kape lang tayo. And then later, mag-work na.